Hi, rinig ba ako? All right. This is Queen again from Moments in Focus, Stories from Behind the Lens. Hindi ko sure kung naririnig ako. So today, our guest is si Sir Omac Principio. Check ko lang ulit yung kanyang page. Si Sir Omac Principio of Aesthetic Studio and Cafe. So today we are going to talk about self-portrait studio. So kung nakulangan kayo sa last interview ko kay Miss Faye, this is the time that you have an opportunity to ask Mr. Omac regarding his business. So in a bit, we will see or talk to him in a bit. I think nagsiset up lang siya. But at exactly 4 p.m., mag-online na po. So, ready nyo na lang din yung questions nyo. Or if you are a friend of Sir Omac, this is the time na pwede kayo magpa-shoutout. So anyway, thank you so much ulit dun sa mga recent na nag-follow. I think they are from the conference kagabi, from the Newborn Photographers Conference. Thank you. And I hope mapanood nyo yung mga replay sa YouTube channel. At those past videos kasi uncut siya, so kayo nang bahala mag fast forward kung hindi nyo gusto yung topic na pinag-uusapan namin ng guest. But most of your idols are there already. Pero yung last week na hindi ko pa na-upload because I am too busy this past few weeks kasi. Pero I'll make sure naman na ma-upload din siya. So, in 7 minutes, magla-live na po si Sir. So, kamusta naman ang pakikinig nyo last time sa mga past videos? I'm sorry if I don't look good right now kasi medyo overwhelmed pa ako dun sa biyahe. Kagabi. Ang layo kasi QC. Pero ayun, nag-enjoy kaming lahat. Thank you ulit Sir Dax for inviting me. And magkakaroon ako ng different video about that conference. Maybe after this or maybe tomorrow. Kailangan ko lang mag-set up muna ng para sa shoot this coming booking or client booking ko. Inantay ko lang pumasok si Sir Omac. So please visit the page Aesthetic Studio. So facebook.com/Aesthetic Studio. Yun po yung kanyang Facebook or business page. Ready ko lang yung mga questions na din. So ayun,
Ay, naririnig naman pala ako. Yes. Hello? Hello! Good afternoon, sir. Good afternoon. Teka, napaka-formal naman ng pangalan ko dito. Wait lang ha. Okay lang, okay. Wait Go lang. lang. Update lang tayo. Hello, good afternoon. Good afternoon din. Ayun, nag-short introduction lang ako, but you can go ahead and introduce yourself para dun sa mga hindi nakakakilala or from other country na rin na nakikinig. And you can also show your portfolio or yung mga work mo para, alam mo yun, ma-inspire naman sila. I will have the share screen. Ala, portfolio? Hindi yata ako ano dun. Wait lang. Or anything na nasa page mo, pwede na siguro yun. Sige. Active naman yung isang isang page ko. Okay. Sige, sir. Start tayo. Go Okay, ahead sure. and introduce yourself po. Hi everyone. Hi Queen Princess, no? I'm Omak Principio. So I'm one of the owners ng Aesthetic Studio and Cafe. And I'm into portrait and street photography. So yeah. Napaka-short, di ba? Napakabilis na magpakilala. Yan. And by the way, salamat sa pag-invite or for having me here dito sa session natin. Sana may mabigay tayo or ma-share tayong information sa mga nakikinig sa atin. Oo naman, kasi last time ata medyo nabitin ata yung audience kay Miss Faye kasi Yung about self-shoot no? self-shoot din siya. Okay. Maybe you have other, alam mo yun, ibang atake sa self-studio mo, mamaya iba sa kanya. So, okay din yung may variety tayo ng audience or guest. Sorry. Go ahead, sir. Sorry to interrupt. Pwede ka na po mag-share screen at meron na rin access. Inactivate ko na po. Okay. So, siguro, let me share lang kung ano yung makikita nyo, kung sino ba yung kausap nyo right now. No? So, let me share lang yung dalawang page namin dito. So, wait lang. Yan. Static Studio and Cafe. Unahin natin muna yung unang pakilala ko. So, as portrait photographer tayo. Okay. Kita? Yes po, kita na. Yan. So, I started before as a portrait photographer and street photography. So, nagpo-portrait ako with the concept, no. So, ibig sabihin, may mga parang content or concept muna kaming inaayos before we do the photo shoot. So, for example, to sa cover photo na to, may mga costumes and may mga concept or story na gusto namin ipakita. So, diyan ako nag-umpisa. Concept photography yung ginagawa natin. And then, ayan, nag-share na rin ako ng studio namin. So, that was me 5, 6, 7 years ago. And then, nag-high fashion din ako. And then, yun, mostly street photography din. Kaya lang wala akong page ng street photography. Random na lang siya. So, nagpo-portrait ako nun. And then, for our business naman, it's a self-portrait studio or self-shoot studio. Hindi na updated yung cover photo, i-update ko na lang to. No? So, ito yung pinaka-page namin and we are located sa Bustos, Bulacan. So, shoutout sa mga nanonood na taga Bulacan. Okay. So, ito yung mga sample output ng studio namin. So, pwede nyong pasyalan to, yung page namin to see kung ano yung pinaka ginagawa talaga namin. Yeah. Sige. Siguro let's proceed kung ano yung program Queen, kung ano yung gusto mong itanong or flow natin. Sure. Okay. Alright. Same lang din kay Miss Faye. What inspired you to establish a self-portrait studio? Tapos, kung ano yung mga unique features sa business mo or sa services mo na ino-offer mo compared sa traditional photography studio. So, ano yung pinagkaiba ba? So, a little background about our business. So, noong 2020,
pandemic to. So nasa bahay tayo madalas noon, and isa sa pinakaginagawa natin, manood ng K-drama. So meron isang eksena doon na di ko maalala kung startup yun or kung anong palabas yun, na yung eksena ng mga character is nasa isang studio, nagfo-photoshoot sila. And at the same time, parang meron siyang coffee shop doon sa gilid. So sabi ko parang ang gandang concept no, no? Coffee shop siya, tapos may photo studio doon sa gilid. And then, wala pa yung idea ng self-shoot noon. Yun yung pinagpaplanuhan namin ni Mrs. that time na, what if, pag nag-lift yung mga quarantine natin na to, medyo umokay na, why not magtayo tayo ng photo studio na merong coffee shop? And then, ito na nga, nag-2022, so may mga nakikita kami sa social media na self-shoot studio, Korean-inspired or Korean style. So sabi ko, parang ito yung pinag-uusapan natin nun ah. Pero self-shoot pa siya. So kakaiba ka ako to. Parang photo booth yung setup niya. And then, ayun na nga, may mga lumalapit na, Mac, baka gusto mo magtayo dyan. Ang ganda ng output to. Sanay ka naman sa photography. So doon na nag-spark yung interest lalo na ibalik yung idea namin from 2020, yung nakita namin doon sa K-drama, na i-implement namin self-shoot style dito naman sa area namin. So, question is, bakit self-portrait studio compared doon sa mga traditional photography studio? So, due to my busy schedule as a manager sa isang insurance company, hindi ko kasi kayang patakbuhin ng sabay yung photography studio na traditional, plus nagma-manage ako ng mga advisors under my team. So, kasi 'di ba kapag nag-set ka ng photo session, ilang oras aabutin nun? 2, 3 hours? Depende pa, meron pang ano yan eh, meron pang sa meeting kung ano yung magiging concept ng shoot nyo. So, naisip ko, self-portrait na lang yung i-implement natin for now para kumbaga less amount of ng effort sa side ko yon, but at the same time, pwede ko pa rin maibigay yung quality ng isang photo studio. So we started with that kind of service na mag self-portrait muna tayo para less effort on my side, on our side, pero maganda yung output pa rin. So, yun, which leads me to this kind of service. Kasi imagine, no, para siyang photo booth, pero yung output niya, photo studio yung quality. So, DIY, kumbaga, meron siyang remote lang. Oo, sila na yung magpipicture sa sarili nila. Oo. So, kumbaga, if you're shy type person, yung ayaw humarap sa photographer, so this is your best option. Okay, can you walk us through dun sa experiences or process ng pagbubook sa'yo ng self-portrait? Kasi last time kay Miss Faye, live mismo may nag-inquire. So, I want to know kung may same process ba kayo or anong klaseng booking process meron kayo? Oo. So, dalawa kasi yung approach natin pagdating sa pagbubook. May mga customers kasi na mas gusto nila mag-inquire sa mismong studio na. So, nagwo-walk-in sila to inquire ano yung packages na meron, anong services yung ino-offer natin. So, meron tayong naka-ready na package rate na printed doon sa studio. And then, we have staff na pwede mag-explain kung ano yung coverage nun. Meanwhile, ang pinaka-majority naman ng booking namin are coming from our Facebook page. So, customers nagme-message sa amin, and yun, automated yung Facebook page namin. Kapag nag-inquire sila, meron nang sumasagot automatically doon. Nagma-manual kami pero most of the time automated naman yung messenger namin. So mag-i-inquire sila ng package, magtatanong ng location, magtatanong how to book. So automated lahat ng sagot doon, and then meron kaming booking system na pwede silang mag-input ng details nila kung anong package yung kukuhanin. Do you mind sharing the booking system that you're using? Like, Sure. is that an app or software or what? Actually, ano siya, common naman to, Calendly. So, it's a booking app or via browser, pwede siyang i-download, pwede siyang i-access. So, they can select their preferred date and time and kung anong package yung gusto nilang kuhanin. So, yun, doon pa lang,
online pa lang, makakapag-set na sila ng schedule na gusto nila. I see, I see. Tapos, ano pa ba? Meron ba silang option na pagpipilian na if ever ayaw nila ng self-portrait, nag-offer ka rin ba ng yung photographer on-site? Ganon? Okay, good question. So, last year kasi, so we started last year pala, by the way. Almost last year kasi December 25, 2022 kami nag-start. So, parang 1 year na lang din. 1 year mahigit pa lang kami. 100% self-portrait kami last year, but this year, andun na kasi yung opportunity to do the traditional offering or services. So this year, mag-o-offer na rin kami ng mga guided shoot. Actually, nagkaroon na rin ako ng mga guided shoot. And then, recently, nag-outsource or nag-consolidate na ako ng mga shooters dito sa Bulacan. So yeah, magkakaroon na rin ng traditional services na merong photographer and videographer. Oo, nabasa ko ata yun sa freelance group na naghahanap ka ng mga ng Yes, manpower, additional Oh. manpower. Yeah. Yeah. Kasi ang dami na rin ang dami na rin nagtatanong. So nagsa-self-shoot sila, ang ganda ng quality. Meron bang pwedeng kunwari sa birthday namin or sa wedding namin kasi may nagpi-prenup ng self-shoot eh. So pag pwede bang mag-cover ng wedding, ng birthday, something like that. So before kasi hindi kami kumukuha ng ganong gig. So pinapasa ko na lang sa mga co-photographers ko dito sa area. Mhm. So, And ano ba? Anong camera gamit nyo sa self studio and lens? So, ano to, mirrorless yung camera namin, so hindi siya sponsored, Fujifilm siya. Shala. Bakit Fujifilm? Well, ano pa, before pa naman ako naka-Fujifilm na yung gamit ko. And I believe that the output of Fujifilm, hindi ko na kailangang i-edit. So, mas less yung workflow sa akin. Ganda, So, ganda. lahat na makikita nila sa page, unedited yun. Well, may crafted, pero walang niretouch na settings. Binubudol mo ba ako, sir? Kasi isang araw ko pa Nakikita ko yung pinag-isip post mo. mo. Pero sobrang daling trabaho kasi kapag yung kulay mo, andun na yung gusto mong output eh. So, Tama. tamad pa ako mag-edit. Correct. Ang ganda rin kasi ng skin tone ng Fujifilm. Yeah. Kung may full frame lang talaga yan, lilipat ako eh. Charot. Joke lang, Canon. Di po. Loyal po ako. Loyal. Yeah. So, Ayan. we're using mirrorless camera dun sa studio. Ayan, sabi ni Sir JP Chua, pa-shoutout po kay Sir Omac. Si JP, parang nakasama ko siya sa isang workshop before. Tama ba, JP? Kay Jiggy? Parang kay... Oo, ata. Ano yan eh? Suki ng mga workshop yan. Nag-iipon din yan. Yeah. Parang na-familiar siya sa akin eh. Ayun, how do you tailor the studio environment to encourage creativity tsaka self-expression during self-shoot? Kasi 'di ba, syempre self-shoot 'yon. Nakikialam ka ba sa mga sa poses or hayaan mo lang sila? Ganun. Okay. Actually, napangiti ako dito sa question kasi na to, no? Because there are instances talaga na may mga parents, especially parents na kasama yung mga anak nila, na natutuwa sila sa idea ng self-shoot because most kids, or yung mga, siguro yung mga nasa 5 years old and above, yung mga medyo na may isip na, karamihan sa kanila, medyo nahihiya kapag may ibang tao. So, because of this kind of setup, parang lang sila naglalaro yung mga bata. And they can post whatever they want. Siyempre guided nung mother yon o nung tatay nila. Pero ayun nga, because walang ibang tao doon kundi sila lang, andun yung freedom nila to express kung ano yung gusto nilang i-post. So, aside from kids, may mga couple din na gusto nila na mag-enjoy, na sila lang yun nandun sa loob na yun. So, by having this remote control, andun na yung yung confidence na mag-post sila na mag-post na hindi sila nahihiya. So, yeah. So, to answer that, walang ibang tao doon kundi yung customer lang. Kung sino lang yung nagpipicture. I see.
Pero ano, meron na lang sila dong pagpipilian na gamit or ano Oo. yun yung mga sinusuot sa mata, May mga props parang sa photo booth 'no, may props, mga oo. props sila dun tapos before they start the session, may mga sample photos kami nakasabit na puwede nilang gayahin. I see. So dun na lang lalabas yung creativity ng ng Oo, self. kasi yung iba talaga blanko kung paano sila magpo-pose, hindi nila alam. So, Mm, they can browse photos na meron doon sa studio. I see. May mga challenges ka bang na-e-encounter ah, sa business mo? Like, tapos paano mo siya naha-handle or how do you adapt? Mm. Siguro yung challenges siyempre nag-uumpisa yan nung nag-umpisa kami business na 'to. Until now meron pa rin naman. But, yung pinaka naalala kong mga challenges noon unang-una, yung management ng time sa booking. So, akala namin nun kung ang package namin ay 20 minutes, 30 minutes, okay na siya. So, ang booking namin nun is every 30 minutes ang session. So dumating sa point na nag-fully book yung studio, ang saya namin siyempre. Pero nung Mm. dumating yung time na yun, nung araw na yun, grabe, nagkumpul-kumpul yung tao doon sa studio, hindi pa tapos yung mga nauna. Hmm. So ibig sabihin, hindi pa tapos yung customer na 'to, may dumating na yung kasunod, and worse, may na-late, so nagpatong-patong yung schedule. And we Mm. only have one unit or one studio. So, talagang maghihintay sila do'n. Ang studio namin, although may size naman by that time, 60 square meter 'yun, um, hindi hindi ano, hindi kinaya ng aircon namin, mainit. Mm. So, ang ginawa namin after that, from 30 minutes, ginawa na lang namin, nilimit namin to 1 hour per session. Hmm. So, parang 10 AM to 7 PM yung operating hours namin. So, 1 hour na lang, regardless kung anong package yung kukuhanin nila. So, kahit Ah, pinaka-basic package siya, so hindi ka kagaya ni Miss Faye na 20 minutes, gano'n? Tapos yung parang package may na oh, hmm. ano siya, yung package niya merong gano'n, 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes, pero yung parang room for adjustment, kunwari kung Meron kang ma-late kasi yung customer. oo. Meron kang parang, allowance na Mm. hours before the next client. Oo, kasi minsan nag-e-extend sila ng time. So, ayun, ayaw kasi namin na medyo naghihintay ng matagal yung customer namin yung susunod. Alangan naman din naman na cancelin namin yung extra time na kinukuha nung naka-book. So, basically meron kang quota per day lang? Oo, kumbaga malilimit mo siya. I think 9 to 10 bookings yun per day kami. Hmm. So, dun siya naka-limit. Ngayon, minsan may mga nagwo-walk-in pa rin talaga, which is dun na ako papunta sa susunod na naging challenge namin. Mm. We are fully booked on the day, tapos may mga nagwo-walk-in. So, Mm. siyempre lost sale yung kung hindi namin tatanggapin. So, Mm. may mga tinatanggihan kami dati nun, so sayang, aalis sila. So, ang ginawa namin this year, whatever yung na-generate namin income last year, nire-invest namin yun, we transfer to a bigger location. So, Hindi ka gumaya sa iba na another tawag dito, branch? branch, oo. Hindi, hindi. So, ang ginawa namin, mina-master muna namin whatever we have right now. So, nag-transfer kami ng location, malapit lang din doon sa original place namin. Mm. 140 square meter siya. And then, nakapag-create kami ng dalawang studio. So, dalawang Hmm. unit na siya. And doon napapasok yung offering ko ng traditional photography. Na kung Mm. gusto mo ng guided shoot, we have another room to do that. Nice, nice. Yan. Laki So, ng studio mo, 140. ano kasi siya, meron na siyang kasamang coffee shop natin. At sa inyo din yung coffee shop pala Ganda yon, tapos sila magkape, picture-picture sila. Magandang business yan. Ah, Pinag-combine it na, is run oo. by my sister. Oo, so yung Mm. tsaka yung mga naghihintay din, 'di ba? Parang kay So, while waiting, parang kay Sir James Ona. Si Sir James Ona naman, laki din ng studio niya, eh. Ano, Studio 1.0 ba yun? 2.0. Nakalimutan ko na. mhm, Tapos yung misis niya may-ari ng cafe. Nandun din, parang katabi lang din. oo, Kung nag-workshop ka kay Sir Ricky before, ayun, makikita mo yung
studio ni Sir James Ona. So, Mm-mm. tandem sila. So, pag may mga, minsan napansin ko, ginagamit din sa shoot yung mismong cafe kasi ang ganda na ambience eh. No. Kasi Very nice. parang ano, 'di ba? May setup na eh. So, Mm. that's nice. Napaka-wise ng business model na ganun. Pero Oo. siya kasi more on corporate or business style of hindi self-portrait. Oo. More on malalaking projects yung Corporate binubook niya accounts. sa studio. Mm. Sana may magandang opportunity dito sa amin. Actually, yun din yung gusto namin i-pursue as Ano, a sinagot ako niya ni Sir James about that nung workshop ako kay Sir Ricky at Sir Richard. mm, Tinanong ko yun. Sabi niya, walang sense magtayo ng ganito kalaking studio sa provincial rate kung mababa lang din yung market. Kaya mm, mas okay na medyo layo ka ng konti, Manila area, talagang big cities. yeah. Which is tama yung ginawa niya. Ayun. Mm, Kaysa matengga lang yung studio mo sa ayun. Konti nga yung competition. Tama siya, konti yung competition sa probinsya pero yung market mo yung naman. yung market sobrang baba. Ganun. Correct, So correct. Kasi wala din. syempre, kasi if you're a company na gusto mo kunwari parang profile pic ng mga key employees mo, ba't ka pa dadayo ng probinsya to do that, di ba? Ang Tama. malalaking companies naman nasa city. Oo, yung Studio J 2.0 nasa yun? Nasa Manila siya. Asa, Ganda, parang brick and mortar siya na studio um, type. ang galing. Parang taga ibang bansa din. Basta ang Mm. ganda dun. Ang Oo. laki-laki ng studio na yun. Yeah, hopefully makabisita tayo sa mga ganyang klaseng studio. Oo, Ang sarap ng hopefully. mga ganong setup na Laging may workshop ata si Sir Ricky Ladya doon. Yung mm, last guest. Ayun. mm, Ayun, may question na dito. mm. Yes. Dahil po sa pagiging straightforward ng business model ng self-portrait studio, madami po pumapasok sa business na ito. Kahit Mm, hindi ganon ka-deep ang knowledge sa photography. Ano po yeah. kaya ang may sasuggest nyo na at least matutunan muna ng mga to be entrepreneurs na gustong pumasok sa ganitong business? Mm. Ang ganda ng question niya, no? Ang daming gustong pumasok, ang daming pumapasok. Dalawang option kasi to or dalawa yung nangyayari kasi dito. Una, you have the knowledge of photography, which is good. 'Di ba? Alam mo na 'yung ilaw, alam mo na 'yung output na gusto mo makita, you have the eye na anong output yung gusto kong ipakita sa mga customers ko. The concern would be on the business side. Ang ganda nga ng output ko, pero paano ko pakikitain yung business na to? And the other concern would be, may pera ako. I have the money to invest on this kind of business. However, wala akong idea about photography. Mm-mm. Okay. So, kasi importante pareho yung matutunan mo, no? So, kung ikaw yung type of person na may pang-invest, maganda yon kasi you have the mindset of a business person na gustong mag-extend ng portfolio niya, no, to do business. Ang kailangan mo, ikaw mismo, mahalin mo kung ano yung itatayo mong negosyo. If you're planning to do a self-shoot studio, okay yon. Pero dapat ikaw mismo hands-on ka kung ano yung output na gusto mo makita ng mga customer mo. So, be your own customer. Kung ikaw yung magpipicture sa studio na to, Mm-mm. papasaba sa'yo yung output na meron to. Yun yung importante eh. Kasi ang nagiging problem kasi kadalasan ngayon, may pera nga sila, nakakapag-invest na sila. However, after several months, nagsasara yung negosyo because hindi sila hands-on and then they don't know talaga yung art or yung parang, di ba, yung philosophy about the business na pinasok nila. At hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng ipasa sa ibang tao. Di ba? Mm-mm. Na for example, may pera ako, invest ako, ikaw na yung magpatakbo nito, hindi pwede yun. Kasi at some point, magkakaroon ng conflict dyan. And ang Mm-mm. matitira na lang doon, ikaw. Tama. Parang sa newborn photography din yan. Hindi mo pwede ipasa sa assistant mo yung
ha-handle ng baby kung wala siyang training about that. Ganun. Mm. Yeah, actually, dami ko natutunan sa'yo sa mga kino-comment mo about newborn, no? Hindi kasi siya basta-basta eh. Sobrang fragile ng baby. To the point na even ang dami nag-i-inquire sa studio namin ng newborn, lalo na yung mga nagma-maternity shoot sa self-shoot namin. Mm. Hindi ko matanggap yung gig kasi nakakatakot. Kailangan ng certification. So sabi ko, hindi pa ako nagte-training dyan. So hindi ko pa ma-handle. Yes, and may mga optimal days. Gagaya nga ng diniscuss kahapon, may optimal days talaga kung kailan lang pwedeng picturean yung bata. Mm. Pwedeng i-handle ganun. So may Mm. binibilang na araw din yan kung kailan talaga pwedeng kuhanan yung baby or ipa-handle sa newborn photographer. Yes, And kasi meron ding mga pati yung pinag-aaralan mismo yung katawan, yung sa neck, yung sa sa shoulder, everything. Lahat pag-aaralan. Pati yung mismo paghinga nila kailangan aralin siya. Yeah. Hindi lang kami technical sa ilaw, sa Mm. props, hindi ganun. Mas inuuna namin yung safety talaga Safe. ng bata. Oo. And yun yung importante doon kasi buhay yung pinag-uusapan natin doon. So that's Oo. part of the art yan eh. Part of the know-how to do that kind of business. On the other hand, may mga knowledgeable na pagdating sa photography. So tuloy ko na lang, no? May knowledge ka pagdating sa photography, which is good. 'Di ba? Alam mo na yung output na gusto mong mangyari eh. Now, you need to understand the business side of it. Mm. Doon dapat malalaman mo magkano ba yung cost ko in running the business, magkano ba yung OPEX ko. Kapag nagtayo ako ng studio ko, may mga overhead expenses yan. Ka ng tao, kuryente, tubig, tax, renta. So, kung ano-ano pang mga consumables na kailangan mong i-invest every month. So, dapat you have at least the basic knowledge on accounting. Di ba? Oo. Actually, dapat nga yan ang una mong actually pangalawa sa gagawin mo. Yung kahit man lang sa papel ba, mag-account ka, ganun. Kasi dati, nung unang nagtayo akong studio, sige lang ako sa bili, sige lang ng ganito, invest dito sa ganitong studio, open ng ganitong studio, lipat sa ganito, without me computing everything, every expenses. So, ayun, may mga mali akong business decision before. So, ngayon, kino-correct ko na siya ngayon this year. So, it's my 3rd year sa newborn photography. So, ngayon, ang aking goal na, kumbaga nagsiset ako ng goal every year. Ang goal ko na is maging parang stability na and then consistency na when it comes to handling the business. Mahirap din kasi yung sige ka lang ng sige. Ganun. Yeah, correct. Kasi when running a business, importante din kasi din na malaman natin magkano ba yung dapat, magkano ba yung dapat kong iset aside na budget for this. So dapat may listahan ka na kagad ng mga dapat mong bilhin. Tapos, after that, ano pa ba yung magiging future gastos ko? So, dapat at least Excel man yan, o kaya nakasulat, di ba? May notebook ka kung ano yung mga expenses mo. Initial expenses or yung sa capital mo, tapos yung mga operational expenses mo. Magkano ba yung mga gagastusin ko pa sa mga susunod na araw? It's nice to hear na, I do have my own business, I do have my own studio. Kaya lang kasi all-in-one ka pagdating sa ganito. So, hindi ka na lang photographer. Yes, you're Business gonna owner ka wear na. several hats talaga when it comes to handling a business. Sabihin na natin gusto mo mag-hire ng yun ang pinaka-delikado. Yung i-outsource mo agad without you knowing behind it. Diba? Oo. Kasi ako, swerte na lang ako kasi yung misis ko nasa accounting in firm, no? Accounting industry. So, ang experience kasi niya sa accounting side. So, pagdating sa mga numbers, siya na yung tumutulong sa akin doon kasi ako mismo hindi ko kayang i-handle yun. Yung mga expenses, yung mga sales, kumita ba kami, ano yung net income namin. So, siya na bahala doon. Alam na niya yun. Nung una, ako lang. Tapos ngayon, ang ginagawa ko, bookkeeping na lang. When it comes to accounting, siya na. Kasi siya yung nagsiset ng target goal, target budget, kung ano yung mga dapat bayaran, ganun. Pero bookkeeping ako na. Parang lista-lista lang ako kasi ayoko talaga nagbibilang. Pinaka mahinang trait ko talaga yung magbilang.
Huwag mo akong Mm. tatanungin about math. Ayan, ayaw ko talaga yan. So, I agree with that. Mm, Kumbaga, ano may partner naman tayo to do that. Okay yan. yes. Pero, Bali, ang accountability ko na lang doon is maging transparent sa lahat ng yes, ginagastos ko. importante yan. Hindi pwedeng binulungan ka lang ng kapwa mo photographer. Uy, maganda tong ilaw na to, bilhin mo. Ikaw naman, bili ka naman agad, ganun. Ah, oo, importante din na malaman mo ano ba yung Oo. kailangan ng studio mo. Oo. Hindi yung Oo. basta bili lang ng bili. Yeah. Correct. Siguro speaking of outsource, no, kasi nabanggit mo kanina, I agree with that. Make sure na when you start your business, kayo mismo muna yung maging hands-on doon sa business na yun. Siguro ang tanging outsource lang na ma-recommend ko on my part, no, is merong accounting firm na mag-a-assist sa'yo to do the BIR, yung mga taxes, opening the business. Kasi yun yung ginawa namin. We are so busy sa other businesses namin. Nagpa-assist na lang din kami pagdating sa mga documentation ng BIR. Oo, tsaka ang hirap din yung lakad ka ng lakad, ikaw lang mag-isa. Yeah. Magbayad ka na lang, 'di ba? Imagine mo, pag pumunta ka Magkano lang doon, naman ibabayad mo? isang 6K, araw yun. 5K, Oh, yeah. 'di ba? So, yun. And then, yeah, I highly suggest even we are freelancer na wala pang studio right now, maganda na meron tayong pang-resibo. Pang-leverage natin yun sa ibang competitors. At the same time, dagdag pogi points yun sa mga corporate accounts. Pag nagko-corpo ka, Yan, ganda. napupunta na tayo doon, di ba? Mm. Ito na kwentuhan na to, di ba? Well, ano siya casual lang naman, di ba? Oo, casual ako doon. Studio J 2.0 yun. Oo nga, Sir JP. Sinabi ko naman kanina, Studio J. Nakalimutan ko lang. Kasi 'di ba may isa pa siyang studio, dalawa 'yan eh. Ayun, by the way, thank you sa Yeah. question, Sir Gibbs, si Sir Martinez Gilbert from Sir Gilbert. Salamat, sir. Thank you sa question. May question pa kayo, guys? Konti lang pala viewers natin 'yan. 4 PM kasi. Gabi marami. Okay lang yan. May mga manonood pa naman yan after. Oo. May reply naman, guys. Or kaya, message nyo na lang si Sir after this. Ang sabi nga ni JP, tama, batch 1. Yeah. Batch 1 kila Sir Jiggy yan. Nakasama ko sila doon. Suki ng mga workshop yan. Mm-hmm. Tahimik lang yan, pero maraming pera yan. Oo naman. Ayan, as a studio owner specializing sa self-portrait, anong ma-advise mo dun sa mga gustong mag-explore ng ganitong business? And kung meron silang mga hesitant feeling or unsure sa pag-take ng photos or sa mga decision, ganun. Ito ba yung the question is about people na gustong mag-pursue ng ganitong business or sa mga customers? Sa business. Sa ganitong self-portrait. Oo, kasi yun nga, napagkwentuhan natin kanina yung yung risk or dapat nilang i-consider in entering this kind of business. Pero ito nga, so to answer that, sa mga gusto mag-pursue ng ganito as a business, make sure lang guys na you list down all your needs to make it run. Doon muna tayo sa idea na ano ba yung mga kailangan ko para mag-start ako ng self-portrait studio. So, camera, ilaw, remote control, backdrops. So, ang dami pa. Monitor. So, light stand. Cortina pang changing ng ng damit ng customers nyo. And then, pagkalista nyo, i-assess nyo yung fund nyo right now. So, by the way, I'm a advisor, no? So, nasa financial advisor ako. So, kailangan mo din i-assess yung funds mo kung masusustain yung business for the next 6 months kung mahina ang benta. Kasi, kapag nagtayo ka ng studio at nasa commercial location siya, meron na expenses yan every month. So, dapat meron kang allocated budget for the next 6 months or kung kaya mga 1 year na na sakaling hindi pa pumatok on the first few months to. Diba? Dapat ready ka na maggumastos na hindi pa galing doon sa kinikita ng studio mo. Tama. Pero let me give you an insight doon sa nangyari sa amin. First month ng business namin, doon na nakuha lahat ng expenses namin. Nasagot na kagad ng income namin yung monthly expenses namin sa studio. And which we are thankful. Siguro,
nagkaroon ng hype before we open the studio. Nag-ads kami ng 1 buwan. Mm. So dahil nagkaroon ng ganong announcement sa lugar namin, medyo naging maganda yung booking namin. First month pa lang, positive na yung income namin. At sunod-sunod na siya. Mm. So speaking of ROI, syempre may mga tatanong dyan. Kung magbi-business ako ng ganitong studio, paano kaya ang ROI nito? Gano'ng katagal? Based on our experience, kasi syempre may mga paunang gamit na ako. Based on sa nilabas namin na budget for this, siguro 8 months time, nabawi na namin. Pero kung Oo. from the scratch, siguro more than a year. 1 to 2 years ROI ka. Nice, nice. Ayun, may mga pumapasok ng question. Chris Screen JT, I am planning to open my own studio sa May. Nakalista lahat ng bibilhin pero hindi maiwasan ma-over budget. Hindi pala siya question. Okay. Yeah, ito totoo. Nabasa ko din siya. Tapos sabi niya, challenging pero Nakakaba. masustain ang business. Okay. Well, pagdating naman kasi sa business talaga, andun yung risk, no? Pero I always tell my friends, clients, relatives, business should be calculated risk. Hindi ka naman basta-basta papasok dito nang wala kang bala. So, ang importante right now is you calculate ano yung mga kailangan mo. And kung sumablay man ako ng 1, 2, 3 buwan, meron dapat akong panggastos. Kasi ang problema dyan, kung nasagad ka, pag open mo ng negosyo, tapos hindi pa bumenta agad, saan mo kukuhanin yung pang-OPEX mo? Doon kasi nagkakaroon ng stress na hindi ako bumenta, wala na akong panghulog, sarado ko na lang yung negosyo. So, what you need to do is trust the process. Alamin mo ano yung kailangan sa market. Alamin mo sino yung mga competitor sa lugar mo. And then, tignan mo kung papasok dito yung package na ilalagay mo. Whether self-portrait o yung traditional, dapat alam mo kung ano yung market or yung kailangan sa lugar mo. Ayun, may question pa si Sir Gibbs. Sa self-portrait studio, advisable po ba na camera and light setting ay pang all situation? Pang ano, sorry? Pang all situation. I think kung pang group, kung may group or may individual, I think yun ata yung pagkakaintindi ko sa question. Yeah, siguro ma-share ko na rin yung idea ng pros and cons ng self-shoot. Sa self-shoot kasi, standard yung lighting. Ibig sabihin nito, nasa isang pwesto lang siya at hindi na kailangan siyang galawin. Ibig sabihin, kasi sa studio namin, dalawa yung ilaw na ginagamit namin. May ibang small studio ng self-shoot, isang ilaw lang. Hindi ako fan ng ganun. I'm into more, mas magandang lighting setup. So, 2 ilaw, naka-fix siyang ganyan. Na kaya niya mag-ilaw ng group hanggang 15 na tao at hanggang doon sa isahan or dalawahan. So, I'm using strobe. Godox yung gamit ko, by the way. So, Godox, baka naman. Baka naman, Godox, di ba? Hindi, Godox is a good lighting, tsaka hindi siya sobrang expensive. Yeah, but it delivers. So, ang ginagawa namin, strobe light instead of LED. Hindi ako fan ng LED pagdating sa mga self-shoot studio kasi hindi talaga siya mag-work sa ganun. Iba ang putok ng ilaw kapag strobe. Mas maganda yung effect niya. Okay? So, we do have LED lights pero sa ibang bagay namin ginagamit yun. So, 2 ilaw, naka-standard na ganun yun. Now, for you to leverage the business, doon na papasok yung pag-o-offer mo ng mga traditional photography services. Like, guided shoot, na pwede mo nang i-customize yung pwesto ng ilaw. Diba? Yun yung advantage naman ng traditional setup. You have a photographer na alam kung saan ipupwesto pa yung mga ilaw. Whereas dito sa self-shoot studio, fix yung ilaw niya, para siyang e-commerce yung output na dapat equal yung lighting. So, ganun yung setup sa self-shoot natin. Fix yung lighting niya, pati yung settings, ang gagawin mo na lang zoom in, zoom out. Ayun, may question po dito. Sample rate po yung package nyo. Actually baka hindi lang siya nakaabot kanina. Yung sa rate natin,
this may vary depende sa lugar ha. If you're planning to build your own self-shoot studio sa lugar nyo, make sure na alam nyo yung package ng mga competitors. Dito sa amin, the minimum is 399 and the maximum namin right now is 2,400. So, ano yun? Iba-ibang klaseng package yung pwede nun. Then may mga add-ons na lang kami. So, ayun. Again, depende kung ano yung meron sa paligid nyo. So, you need to understand the competition. Yes. Pero kung mag-uumpisa kayo, huwag kayong mag 199 ha. Oo. Diyos Eh, mio. Ay, sure. Huwag kayong magwa 199. Nagko-costing ako, guys, believe me. Sa Ano 399, pa kakainin mo nun? wala. 199. Kahit mura ang Godox, Diyos Kahit ko, sabihin maawa natin kayo. 5 minutes yun. Ay, Diyos ko Lord. Hindi ka ganun. Ay, sorry na. Galit na galit lang. Bad Hindi trip siya ba? ganun eh. Hindi eh. Sige, sabihin mo 199, pero don't expect a good quality output. Mm-mm. Di ba? Eh, may nagtanong dito si Julian. Sa dalawang Ayan. ilaw po yung po ba yung strobe or continuous? We're using strobe. Kasi mura lang naman Godox. Ay, parang ako nagpo-promote ng Godox, no? Grabe, Godox pa nga naman. SK300, mura lang naman yun. Mm-mm. Mura lang yun. So, yeah, meron kaming... Meron nga second hand nun eh. Sa studio, eto guys, to give you, parang to inspire you more, alam nyo ba, nakasurvive ang studio namin with just one camera at saka 3 ilaw. 1 year yon. At hindi ko naintindihan bakit hindi ako nag-back up from the start pa lang. Mm-mm. Pero nakatawid kami ng 1 taon. Now, after 1 year, 4 na yung, 4 na yung camera namin. So, may backup na kami kasi 2 na yung studio at saka nagsa-service na kami sa labas. So, we did a gig for graduation pictorial. So, and yung mga gig na yon, it's because of our self-shoot studio. Mm-mm. So, ano siya? Hindi matatapos yung business nyo sa pagsa-self-shoot only. Kasi marami kayong mamimit na customers na Dami ka mag-i-inquire sa mga makakausap. Mm-mm. So, ang point of view namin dito, hindi tayo titigil sa specific service lang na self-shoot. Kasi may mga opportunity lumalapit at ayaw naman natin bitawan yun. So, this year, nagkaroon kami ng partner na school na nag-graduation pictorial kami. So, additional income yan, guys. 177 students. And then... Ano yung rate mo doon per student? per student. Kala ko ikaw yung nagti-3.5 eh. Hindi. Mag-ano na lang ako. Sabahan na lang ako. Sabay, tulog mo na lang. Dahil pagdating sa business, siguro I can say na ano naman, well calculated, tsaka alaga yung mga kinukuha nating partners. Kasi we provide the hair and makeup, tapos may mga assistants tayo, hindi natin ginugutom yung mga yon. So well paid lahat ng kukuhanin natin. Kaya ganun din yung goal ko kapag may mga wedding gig, debut, hindi ko i-handle yun, hindi na ako yung magpipicture doon, but kukuha ko ng mga suppliers dito sa Bulacan na pwede ko maging partner. Actually, ginagawa ko ngayon yan. 'Di ba? Newborn photographer ako. Meron pa ako isang page pang event. Siyempre, hindi ko naman pwedeng... Dati, last year, ang ginagawa ko, nire-refer ko. Sabi ko, teka lang, dumadami sila, tas ibabato ko lang. Parang sayang. So, ginagawa ko na this year. Sige, accept ko, pero hindi ako yung mag-shoot. Ako lang mag-edit. May papupuntahin lang akong team or freelancer doon. Kagaya kahapon, may booking ako kahapon. Pero hindi ako yung nag-shoot kasi nasa conference ako. So, may pinapunta akong freelancer. So, ako na lang mag-edit ka na. Yes. So, exactly. Sayang din kasi. Sayang. Yun yung how we leverage or extend our services. Kasi people trust us already. Yes. So, tayo yung lalapitan nila. So, ang pinaka-concern mo na lang dyan is yung mga taong makukuha mo, dapat andun din yung maayos. So, kailangan malaki connection mo talaga. Kaya, siguro swerte na rin. Swerte na rin din ako at meron ako na pagtatanungan. Uy,
si ano ba ganito, legit ba magtrabaho to, ganyan. Perfect. Yun yung maganda doon. And at the same time, on the business side, may mga clients kasi naghahanap ng resibo. So, Mm. meron kang studio, makakahingi sila ng resibo, and then they trust you already. So, yun, hindi mo nasasayangin yung opportunity na makapag-service na rin sa kanila kahit hindi Mm. yun yung pinaka-core business mo. Tama. May question si Sir Tonsi. Hi Sir Tonsi. Ay, Sir Ton, Anong software usually ginagamit po sa self-portrait? Same sa photo booth or Lightroom, Photoshop, etc. Yun, thank you. okay. Good question to Sir Tonsi. Depende sa workflow kung saan ka mas comfortable. I do know some self-shoot studio na gumagamit ng Lightroom tapos naka-tether sila. Mm. So, pwede yun. But sa amin kasi, hindi na kami nag-tether kasi yung mirrorless na naumpisahan ko, hindi siya naka-tether mode. Wala siyang tethering. So, ang ginagawa namin sa amin is from after the session na mag-self-shoot sila, kinukuha na lang SD card, tina-transfer sa Mac. Mm. So, SD card na lang kami. If you can do tether it, okay yun, di ba? Mas seamless siya. Pero sa amin right now, okay naman yung flow namin. So, transfer ng SD card sa tawag dito, sa MacBook. Mm. And then, nag-edit kami. Hindi kami nagpo-Photoshop o Lightroom kasi yung staff namin hindi pa ganun ka-alam pagdating sa mga editing software. But we do have that sa ibang project namin. So, ang pang-edit namin Canva. Mabilis lang kasi eh. Yun nga lang sa Canva, kailangan ng internet. So, dapat reliable yung internet mo. Mm. Naka-plan ka rin sa Canva or yung... Yeah, naka-subscribe ako doon kasi ginagamit ko rin siya sa insurance business ko. Mm. Ako ginagamit ko siya sa mabilisang Layout. Layout for marketing post, ganun. Yeah, ang ganda kasi ng mga ano nila eh, pati yung mga pro na templates nila tsaka yung mga elements maganda. Mm. By the way guys, magkakaroon ako ng separate video when it comes to software. So, i-share ko yung mga madalas kong ginagamit sa studio. Pati yung tinanong sa akin kahapon kung anong gallery ang ginagamit ko. Ayan. Gallery, yeah. Yeah, meron kasi akong sa Wix kasi may photo album or gallery doon. Kasi 'di ba pag ano ko ng entire gallery ng client, naka-watermark kasi siya. Tapos bibili nila per image. Per a la carte kasi ako, per image sila magbayad. Ayun. So meron akong software na ginagamit for that. Ang ganda no, mas ano siya, mas formal, may gallery site. Actually, ginagaya ko lang din yung mga natutunan ko sa workshop online. So, kasi after ko mag-newborn, bago ko mag-newborn training, inuna ko yung business workshop. Online nga lang siya. So, ayun. Doon ko natutunan lahat ng mga dapat gamitin. Pag ayaw ko muna magbayad ng accountant, meron din kaming software for that. Maganda kailangan talaga na you have the knowledge pagdating sa running a business. Hindi kasi pwede puro technical lang eh. Yes, tsaka yung pakikipag-usap sa client, kailangan mo din matutunan yon. Hindi mo naman kasi matututunan mag-isa yun. Although, nag-call center ako before, that's a different different set of skills. Iba yung nakakausap mo one-on-one. Alam mo, can I share something lang about dun sa customer service? Kasi, sure. Ano ko yan favorite topic ko yan because I've been into sales for more than 10 years na. Pero corporate naman to. So, siguro, kung may nakikinig dito mga freelancers, no, as much as possible, you can rant. Wala namang problema doon. But make sure na kapag nag-rant kayo, hindi ito specifically ma-identify ng customer mo na sila yon. Na siya. Or, wag mo na lang i-public. Meron naman kasi friends only, diba? Hindi yung naka-public pa irarant mo. Uy, blind items, si ganito. So, naka-friends only lang. Tayo lang, guys. I-add nyo na lang kami. Tapos kami na lang makikitawa sa inyo. Yes. Nakaka-entertain naman talaga yon. Diba? Dagdag ano din stress. Dagdag spice ba? Oo, dagdag
Oo. Parang paminta or ano sa buhay mo yan eh. Sige, rant ka Yes. lang. Oo, Yan. oo. Alangan naman mag-rant ka sa asawa mo. Alam mo ba si client na ganito. Yung asawa mo matutuliro yan araw-araw. Siya Promise. na lang nakakarinig ng rant mo, no? Oo. At yun nga lang, careful na lang kung magpa-public kayo ng ganong post. Mm-mm. Ano na lang, tandaan nyo na may mga possible customer, kayong friends, or makakabasa na possible kumuha ng services nyo. Yes. Unfortunately, because of that trash talk o yung mga ganong post nyo na negative, may mga mata-turn off or matatakot kasi baka mamaya sila na yung susunod na magiging subject. Yun lang, Oo. ano lang. Kasi May, sobrang nagpa-popcorn talaga ako pag nakakabasa ako ng ganyan. oo. Tapos tinatag pa nila eh, no? May mga Stupid ganun eh. talaga. Oo. May Tapos, mention pa nila eh. may data privacy pala na screenshot ng messages. Oo. Diyos ko po. Eh, syempre tayo mga marites tayo. Mayroon tayong comment popcorn, ganyan. Uy, teka, Yeah. nasa shoot pa ako. Saglit Ah, lang. Wala mo nang burahan. kasi Ah, yun pala, to set expectation din sa mga nagpaplano magtayo ng studio. Not only self-shoot but even the traditional na ganito. Or even freelancers ma-enkwentro na rin to. There are customers talaga na kailangan nyo ng extra handle with care o yung pang extra understanding. ah, Kasi may mga ganyan eh. May mga oh, ganyang customer na talaga hindi naman mahina. Paano ba? Hindi nila agad mag-gets yung idea. yes. May ganyan ako naging client, which is one of the high-paying clients ko pa. Mm-mm. Sabi sa akin, ng assistant ko, wag na yan, sasakit ulo mo. As in, sobrang complicated niya kausap. Alam mo Ah, yung nakailang ulit na sa chat, yes. nakailang ulit na akong sa Zoom meeting. After Mm, ng Zoom meeting, tinanong niya ulit yung same question. mm, Um, hindi ko alam kung wala ba siyang trust. Ganun yung impact sa akin before. mm, Pero ayun, chinaga ko talaga, inintindi ko, ay nag-book. Sabi ko, ay ayoko na tong i-book sana kasi nga mm. parang ang dating is demanding, Oo. madaming question, maraming Mm, tanong, tapos mm, syempre na na overcome ko ng paano kausapin yung mga ganong client eh. So chinaga ko siya, tapos pati sa booking inquiry or after na ng magbayad ganyan, marami pa rin siyang question. Parang inuulit-ulit lang. So mm, paulit-ulit ko lang din sasagot. Minsan nga copy-paste na lang din yung hindi ko na yung parang i-click mo yung reply, eto po ma'am, tas dot ka na lang. ah, Ito, hindi. ah, Inuulit ko talaga sa kanya para maintindihan niya. yes, yes. At the end of the shoot, siya pa yung maraming binili. Maraming prints na binili, maraming orders. Kasi sobrang chinaga ko yung client na yun. Oo. May mga ganun talaga, no? So, sa amin, isa yun sa mga na-enkwentro namin sa araw-araw. Even 1 a.m. nagme-message yan. Pag nasa mood kami, Mm-mm. nagre-reply. Pero kasi, to minimize yung stress sa pagre-respond sa mga paulit-ulit na tanong, you can maximize or utilize yung saved replies. Mm-mm. Na formatted yung mga reply nyo, na mag-ando naman yung sagot sa tanong nila. Even, anong oras po kayo magbubukas? Sasagutin mo, alas 10. Anong oras naman Mm. po kayo magsasara? Alas 7. Eh, Hindi, actually, may mga saved replies ako, ganyan. Tapos parang Oo. send ko na lang. Ang Oo. problem kasi dun sa client na scenario ko Oo. kanina, as in talagang hindi ko alam kung mahina siya or Oo. talagang gusto niya lang inuulit-ulit. Oo. Pero, nung nasa shoot na, naintindihan ko na, Mm. medyo mahina siyang mag-pick up. Hindi, nakakalimutan niya agad. Possible na dahil sa panganganak or Mm. possible na ganun talaga siya, ganun. PPD. Pwedeng Oo. PPD, no? Yeah. Pwede din. So ayun, kaya chinaga ko pa ulit-ulit. Hindi siya yung tipong simpleng reply lang eh. Oo. Tipong isang buong question talaga siya tapos Oo. paulit-ulit. At ikaw, customize mo yung sagot sa kanya. Mm. 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 So, Kaya kahit sa Zoom meeting, yung ganito, yung one-on-one, mm. paulit-ulit pa rin kami. Okay, okay. So, So may ganun talagang tao pala. So talagang araw-araw meron kang ma-encuentro na iba-iba yung take Mm. nila pagdating sa Correct. mga ganitong usapan. Mm. So talagang kailangan ng extra care lang sa kanila.
Mm. May mga natutuwa ako sa mga nagchat-chat dito sa ano natin. Ayan, meron dito. Um, Dito sa amin, kung sino pa yung mahilig tumawad na client, yun pa yung daming demand or reklamo. At dapat rush ang output. Ayan, medyo na-minimize ko na yan this year. Kasi may system na ako about dyan at medyo tumaas na rin yung package ko kahit papano. Kaya nababawasan na sila. Ito siguro suggestion kay Chris. Yung sa ako kasi hindi ako fan ng tumatawad. Hindi ako fan ng magbababa ako ng presyo just to cater that one person. Bakit? Kasi paano naman yung mga nagtitiwala sa service mo? Paano naman yung mga kumukuha ng services mo na hindi nagbawas ng presyo? 'Di ba? Kung malalaman nila na nagbigay ka ng discount sa kanila, 'di ba? Parang ma-o-off naman yung mga Kakalat din siya sa iba niyang friends. saka ito lang yung kuha ko sa kanyang package, bakit mas mura yung sa'yo? Di ba? Ganito ang ginagawa ko dyan. Limbawa, hindi siya tawad. Limbawa, tumawad siya. Gustong-gusto kanya i-book. So, ang ginagawa ko, hindi ko binababa yung package. Ginagawa ko, binibigyan ko siya ng gift. Yes. Print credit, vouchers, gano'n. Yes. Pero bibili pa rin siya sa akin. Yes. So, limbawa, gusto niyang ma'am, pwede ba wala ng transpo fee? Ganyan. Sure. Basta bibili ka sa akin ng album. Gano'n. Yun, pwede yun. Kasi sa album, pwede mong patungan yung price. So, parang binawi mo pa rin yung discount. Sa amin naman sa self-shoot business, ang lagi namin tinitingnan dito, if hindi tayo magbababa ng presyo, guys, but we can extend our parang yun nga gift, no? Ano ba yung something na hindi masyado makakaapekto sa cost ng business natin? So usually kapag may mga ganyan humihingi ng tawad, instead of tawad or discount ang binibigay namin hindi print we give additional free minutes. Pero sinasabi ko na sa kanila, you can give value, ganun. Value ang tawag ko dyan. Yeah, exactly. You can give value na hindi masyado makakaapekto sa business mo. Pero, win pa rin sa'yo yun kasi hindi ka nagbaba ng presyo. Walang expenses sa end mo. Kung maganda naman yung service mo. So, instead of lowering your price, mag-isip ka ng something na pwede mong i-extend. For example, kung sa mga freelancer natin na meron akong output na 20 images sa'yo, instead na maghingi sila ng discount, bigyan mo ng discount, o sige, gawin natin 22 yung edited. Don't be so generous, guys. Pag halimbawa, gusto mo rin yung client, gusto mo siya i-please. Don't be generous. Huwag masyadong generous kasi you're handling a business hindi charity. Tsaka yung gamit natin na exhaust din yan. So, syempre may cost yan kapag nasira yan tsaka pag pinalitan natin yan. So, as much as possible, yung hindi masyadong makakasakit doon sa business natin, pwede nyo ibigay as gift yun. Pero never lower down the value o yung binibigay natin na presyo. No. Dapat pataas lang tayo. Si Sir Tonsi may question ulit. Sir, saan po maganda gamiting backdrop? I guess sa self-portrait. Seamless paper or canvas? Okay. Bakit? At bakit? Sige, I'm using both, pero sa self-shoot namin, puro kami naka-seamless na paper. That's because yun na yung naumpisahan siguro namin. And hindi na kami nagkaroon ng opportunity to use canvas sa self-shoot studio kasi right now, it serves its purpose. So, maganda na yung quality sa amin ng seamless paper. Now, pagdating sa graduation pictorial, I think canvas yung gamit namin if I'm not mistaken. Or double check ko na lang. Pero kasi mahal ang canvas. Mahal ang canvas yata Tama ba? Not sure. Oo, mahal. Minsan 5K, 6K, ganun. Depende. Yung seamless paper, 2K, 2.5, may 3K. Yeah, 2.5, 3K yung 9 feet na yun So, tumatagal na yun ng ilang buwan Matagal na rin Almost. Actually, akin 2 years na. Okay pa rin. Pero sa self-shoot, ibang scenario. Oo, kasi malalaspag talaga yun dyan. Pag walang staff sa loob, ay lalo na kapag... Sira. Yun, talaga. May
may tumatakbo, kala mo si Naruto, tapos biglang tatama doon sa backdrop. Diyos ko, Butas. butas. So, Gupit yun. ka na naman. Yun pala Oo. yung sagot ng isang challenges eh. Oo, sa child photography, yung mga pre-birthday, yung biglang Tatakbo tatayo na yung ganun. ay, Diyos ko, Ayun, yung backdrop. so, Yung yun. Isa punit. yun. Pero ayun, dapat isa yun sa considered mo kapag bubuo ka na ng package sa self-shoot. Naka-cost in naman na yun. So, no problem with that. Ayun, dito sa UK, walang tawad-tawad lalo na yung mga puti. Basta you deliver the quality output. Yes, From Jordan Mangahas Zuniga. Hi, Sir tama yan, Jordan. Jordan! Thank you Mm. ulit sa panonood. From UK po siya. Totoong Mm. UK, sir. Kasi nung Wow. unang nanood dyan, niloko ko, kala ko, UK ba talaga or ukay-ukay, ganon. UK talaga pala siya. Ah, actually, yun sana yung maano dito sa Pilipinas, no? The problem here sa atin kasi, ando naman yung quality. The Mm-mm. problem is kapag tinamaan na si freelancer ng mga discount, andun kasi yung eagerness na kailangan ko ng kliyente eh. Oo. Kailangan ko ng 20. Pag na ano ka ng desperation. Ganon. Oo eh. Sige na nga, okay na to, bababaan ko na. Yun yung nagiging problema sa atin. Kaya nasasanay din ng mga customer sa mga malaliit na rates. So, yun nga, ang advice ko sana sa mga freelancers natin, maging firm tayo sa package natin. Dapat firm din yung kumbaga solid yung portfolio mo, binabackupan mo yung presyo mo doon sa meron kang output. Mm-mm. Ayun, si Sir Robert Magno Jr. Hi, Sir. Dito sa photography industry, expect na natin yung iba-ibang ugali ng tao. Kaya kailangan talaga gandahan yung customer service. Sobrang Yeah. malaking patience talaga kailangan mo dito. Hehe. Oo. Yes, I totally agree. Kasi sa studio namin, based on our 1 year experience sa studio, siguro 80% talaga dito customer service. Common feedback sa amin dito is nagiging biruan na lang internally sa amin to na mababait yung owners, mababait yung staff. Mm. Bumabalik sila because they have good experience, not only the output but the total experience. Sa pagpasok nila ng studio, binabati namin sila, kinukwentuhan namin sila. Until lumabas sila, nagtatanong kami kumusta yung experience. Act of service, maganda yan. So, siguro, well, sa kanila na rin galing, they like that kind of parang medyo parang feel at home pagpasok nila ng studio. Tama. So, alam wag niyo na kasi yung mga mangot. alam niyo yung mga maliliit na ginagawa namin sa studio, thoughtful tingnan sa kanila yon, like yung welcome tapos may name nila, ganun. Sobrang na-appreciate nila yan. Yung kahit small talk lang na may mga Small customer talk. gusto ng ganun na they want to be entertained further na kumustahin mo lang, ba't kayo magpi-picture ngayon, anong sinaselebrate natin? Ganung simpleng question lang. So, yeah. Tsaka nakakapagtaas siya ng value mo as a business owner, yung customer service. So may angas kang magtaas ng rate kasi ang ganda ng customer service mo, ganun. Hindi lang dahil sa quality. Kasi there are quality outputs pero the way the photographer or the artist talk to them, turn off. So sayang yung skills. Yun, kailangan. Unless kausap mo studio owner, okay lang. Oo. Kasi wala naman pa kayong SO sa'yo, basta ang quality output nandun. Pero when you're facing customer, iba yun. Kailangan nyo talagang aralin yun. Kasi, kagaya niyan, meron akong dahilan na magtaas ng package kasi meron silang consultation meeting sa akin or Zoom meeting. So, kung ayaw nilang pumunta ng studio para hindi hassle sa kanila, meron akong 1 hour consultation, team planning for them. Kung ano gusto maging out. Yun. So, ayun. Pangdagdag yan, pangdagdag bango sa studio, parang luxury tingnan kasi may paganon pa. Unlike yung mag-send ka lang ng package tapos na chat mo lang, booking na ganon, GCash mo na lang ganon. Yeah. So something like that. Extra care lang sa mga clients. Kailangan mo mag-effort talaga pag may business. Correct.
Okay. May question pa kayo, guys? Grabe na isang oras na kagad tayo. No? Bilis, no? Ayun, salamat daw sa mga sagot. Meron pa ba akong na ano dito? Na laktawan. Ayun. Ay, hindi na. Nasagot ko na yan. Okay, nasagot mo na din yan. May question pa, guys? I think wala na. Tanong ko na, sir, yung laging closing question ko. Why self-portrait studio? Or why photography na lang in general? Why photography? Kasi di ba? So aside from self-shoot studio, I do portrait or yung conceptual photography. No? Siguro sa akin, in general, I love observing and understanding people through photograph. Kasi sa street photography din naman, may mga human element subject akong pinipicturean doon. And for business naman, no, this is our way to help people preserve their memories. Kasi, di ba, ito na rin yung nanggagaling sa mga customers namin eh. Yung parang isang time na sinabi nung isang customer namin na may sakit na yung father namin. We want to preserve this memory na kasama namin siya. So magpa-family picture kami. Di ba? Through your business, through your services, natulungan mo sila na ma-preserve yun. And ang ganda ng output nila. Naka-wheelchair yung father, tapos may sakit, and pinili talaga nila makapagpa-picture together. So, di ba? And it can never be happen in the future again. So, ang ganda ng industry, ang ganda ng art ng photography. Kaya kailangan nating i-value, di ba? Yung ginagawa natin na to. Tama. So, ayun. And siguro okay lang ba mag-commercial lang ako yes, please kung meron ka ipa-plug or anything. Go ahead. So, dalawang klase. If you're planning to visit Bulacan, guys, and gusto nyo mag-collab tayo, I'm into portrait photography. So, i-open ko yung studio ko sa inyo. Just let me know. It could be a collaboration or ex-deal, or kung gusto nyo i-rent yung space, pwede rin yun. I-message na lang ako. And second, sa mga gustong mag-try or mag-open ng self-shoot studio, nag-o-offer ako ng DIY. Ibig sabihin, build your own self-shoot brand. Consultancy service yung i-offer ko. So, I'll be the one to implement, to train your staff, your people. Pero yung mga materials, ibibigay ko sa inyo yung mga kailangan bilhin. With possible sources. Okay. Kasi some of you guys, for sure, meron ng camera. May na kayo, may trigger na. Siguro ilaw, dadagdagan lang. So, ang itutulong ko doon is from booking to accounting side sa pagmo-monitor ng benta hanggang sa pagpiprint ng mga output nyo. So, from start to finish, kasama sa consulting service ko yan. So, kung may gusto mag-self-shoot studio business dito, let me know. Message nyo lang ako. Whether if you're a business owner na walang alam sa photography yet, or baliktad, photography na kailangan ng extension knowledge pagdating sa business. Ayun. Yun lang. Yun guys, message nyo lang si Sir Omac and I will include na lang sa reply yung kanyang page and yung profile page na rin niya. Yes. Thank you so much again, Sir Omac, for having me today and for accepting the invite. Yes. Salamat ng marami din, Queen, no? And ayan, marami pa ako nakasave ng mga na podcast. Papanoorin ko na lahat 'yon. Thank you. Kung ayaw mo siyang panoorin, meron naman Spotify para habang nag-edit or may meeting. Nasa pa lang ako sa mga wedding na topic. Thank you for supporting this podcast. And thank you again for attending this meeting. Thank you so much and God bless sa business mo. Bye-bye. Thank you sa inyo din. Bye-bye. Bye guys. Thank you. Thank you for watching. Maya ulit. Bye.